وما علينا إلا البلاغ المبين. Akala ng kababayan natin na hindi Muslim, kung magmo-Muslim ka, akala niya tatalikdan mo si Jesus Christ. Mali po. Kapag ikaw ay nag-Muslim, ilalagay mo lang si Jesu Kristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Ang katotohanan, kaming mga Muslim, ang tunay na naglalagay kay Jesu Kristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Ito po, gusto ko pong tulungan ang mga kababayan natin na nandito, na nagtatrabaho, dahil gusto ko kayong tulungan hinggil sa pananampalataya. Kung sa mga kinikita ninyo dito, maaaring malaki ang kinikita nyo, pero para saan ho yan? Dito lang yan sa mundo. Tutulungan namin kayo, babahagian, paano naman ang para sa kabilang buhay? Mga mahal na tagapakinig, sa totoo lang, itong tinatalakay ko ay napakahalaga sa inyo. Bakit? Nung hindi pa ako Muslim, nalito ako. Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay tao. Kaya huwag kayong magtaka, talagang malilito kayo. Pero wala po kayong kamalay-malay na sa amin sa Islam. Ang kasagutan kung si Jesus ba ay Diyos, anak ng Diyos o tao. Sa paanong paraan? Sa Islam, may 4 na uri ng tao na nilikha ang Allah upang ipakita niya kung gaano siya kadakila. At makikilala natin dito kung sino si Jesus. Itong 4 na nilikha ng Allah na tao sa iba't ibang paraan, unang-una dito makikita natin si Adan. Si Adan ang unang taong nilikha ng Allah, wala siyang nanay, walang tatay. Ang component na ginawa sa kanya ay lupa, ginawang putik, hinulma ng Allah, at kanyang binigyan ng buhay. Walang nanay, walang tatay. Si Adan, tandaan natin yan. Sino ang pangalawa? Si Eva. Mula sa tadyang ni Adan, wala siyang nanay. Ito walang nanay, tatay. Si Eva galing sa lalaki, walang nanay. Sino ang pangatlo? Nagsiping na si Adan at si Eva. Mula sa egg cell ni Eva at sperm cell ni Adan, lumabas ang kan ni Adan. Kail, Abil, tayo. Tayo na ay may nanay at tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Ang kabaliktaran tayo, may nanay, may tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Si Eva galing sa lalaki, walang nanay, nilikha ng Allah ang pang-4. Sino? Ito si Jesus. Naglikha ang Allah ng isang espiritu, linagay sa sinapupunan ng isang babaeng birhen, isinilang ni Birhen Maria si Jesus na may nanay, walang tatay, kabaliktaran ni Eva na galing sa lalaki, walang nanay. So ito po ang 4. Kung mapapansin po natin, huli pa na nilikha si Jesus. Kung titingnan natin ang 4 na pagkalikha na ito, mas espesyal ang pagkalikha kay Adan at kay Eva. Bakit? Hindi dumaan sa sinapupunan, hindi dumaan sa pagkabata, malaki na sila. Samantalang tayo at si Jesus, napakaliit ng pagkakaiba. Tayong lahat, pinaglihi tayo ng ating nanay. Sino naglihi kay Jesus? Ang nanay niya si Virgin Mary. Ako 9 na buwan sa sinapupunan ng aking nanay. 9 na buwan din si Jesus sa sinapupunan ni Virgin Mary. Pagsilang sa akin ng aking nanay, normal, hindi cesarean. Saan ako dumaan? Paglabas ko, pagsilang ng aking nanay, sa puwerta ng aking nanay. Si Jesus nung isilang ni Virgin Mary, normal, hindi cesarean, kaya siya'y dumaan sa puwerta ni Virgin Mary. Paglabas ko sa sinapupunan ng aking nanay, ako'y umiiyak, ako'y dumididi, ako'y natutulog. Paglabas ni Jesus sa sinapupunan ng kanyang nanay, umiiyak, dumididi, natutulog. Ano ang pagkaiba sa atin? Maliit lang. Tayo'y may nanay, may tatay. Si Jesus may nanay, walang tatay. At sa atin mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, wag na wag natin bibigyan ng tatay si Jesus dahil masisira ang tatak ni Maria na siya'y birhen. Birhen. Kaya nga siya birhen dahil walang lalaking nakagalaw sa kanya. Ngayon, ano ngayon ang kalagayan ni Jesus Christ? Sa Islam,
Siya'y anak ni Maria, propeta ng Allah. Maliwanag na maliwanag kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang kapanahunan, binanggit ng Allah sa banal na Quran, laging sabi ng Allah na binanggit ni Jesus kapag nangaral siya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Allah na kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang panahon, sabi ni Jesus Christ, katotohanan ng Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sambahin siya nag-iisa, ito ang matuwid na landas. At karagdagan pa mga mahal na tagapakinig, laking gulat ko na dating Kristiyano, natuklasan ko na ang aral sa Islam. Si Jesus pala hanggang ngayon, siya'y buhay, hindi pa namamatay. Samantalang ako noon, pinaniwalaan ko siyang Diyos, namamatay at nabubuhay. Ngayon sa Islam, siya'y anak ni Maria, propeta ng Allah, pero hindi pa pala siya namamatay. At isa pang dapat makarating sa atin mga tagapakinig, lalong-lalo na sa hindi mga Muslim, si Jesus po, pinadala lamang ng Allah sa angka ng Israel. Nagtataka po ako, maraming mga ngaral sa Christian na lagi rin nilang sinasabi, Jesus Christ sent only to the lost sheep of Israel. So napakaliwanag po pala. Si Jesus ay pinadala lamang sa naliligaw ng tupa ng Israel. So ibig sabihin, si Jesus hindi pinadala sa Amerika para sa naliligaw na Amerikano. Lalong hindi rin si Jesus pinadala sa China para sa naliligaw na Chinese. At mas lalong si Jesus hindi pinadala sa Pilipinas para sa naliligaw na Pilipino. Pinadala lamang si Jesus sa angka ng Israel. Sa mga Hudyo lang siya pinadala. Kaya hindi alam ni Jesus ang Pilipinas. Hindi niya alam ang Cavite. Hindi niya alam ang Quezon City. Sa mga Hudyo po siya pinadala. At alam po ba natin na nung dumating si Jesus Christ sa angkan ng Israel sa mga Hudyo, dalawa lang ang claim sa kanya. Sabi ni Jesus, ako'y sugo ng Allah. Anong sabi ng mga Hudyo? No, impostor ka. Yun lang. Sabi ni Jesus, propeta ako. Sabi ng mga Hudyo, hindi, sinungaling ka, impostor ka. Walang turo na siya Diyos. Walang turo na siya anak ng Diyos. Wala. Nung panahon ni Jesus, nung pinadala siya sa angkan ng Israel, kapag sinungaling ka, impostor ka, papatayin ka sa cross. Kaya ipinag-utos ng mga Hudyo, dakpin yan at patayin sa cross. Dahil ayaw nilang paniwalaan na siya'y propeta. Anong ginawa ni Jesus Christ para paniwalaan siyang propeta siya? Binigyan ang mga propeta ng Allah ng kakayahan magpakita ng miracle, mga milagro. Anong ginawa ni Jesus Christ? Nakalagay sa banal na Quran, dumakot siya ng kapirasong putik, ginawa niya itong ibon, hinipan niya at lumipad. Para sabihin niya sa mga Hudyo na ako'y propeta. Pero sinasabi ni Jesus na hindi ito ganang akin, kundi sa pahintulot ng Allah na nagsugo sa akin. Hindi siya pinaniwalaan. Ayaw siyang tanggapin ng mga Hudyo. Dakpin yan at patayin yan sa cross. Doon na si Jesus nagbuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin, nagpadilat ng bulag, at nagpalakad ng lumpo. Ngunit ito sa pahintulot ng Allah, para lamang paniwalaan na siya'y propeta, pero hindi pa rin tinanggap ng mga Hudyo. Ipinag-utos pa rin na dakpin yan at patayin sa cross. Ang ginawa ni Jesus nung tutuluyan siya dakpin at papatayin sa cross, sa tafsir ni Ibn Kathir, inipon ni Jesus Christ ang 12 disipulos niya sa loob ng isang bahay. Ang tawag sa disipulos, 12 na disipulos, Hawariyun. Nung naipon ni Jesus Christ ang 12 disipulos, sabi ni Jesus, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya? At pinagdikit niya ang daliri niya, magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay. Ang tumaas ang kamay doon sa 12 disipulos, yung pinakabata. Sa tafsir niya ni Ibn Kathir. Nagulat si Jesus na sa 12 disipulos, yung pinakabata ang tumataas ang kamay. Kaya 3 times niya itong inulit. Sino sa inyo ang papayag na ang mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay? Sa pangatlong pagkakataon, yun pa rin ang tumataas ang kamay. Kaya sinabi ni Jesus, ikaw yun. Pinatunayan ng Allah sa Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Allah, hindi nila napatay si Jesus at hindi na ipako sa krus. Ang mukha ni Jesus pinamukha sa batang disipulos
at ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah, ang Allah ay naglikha ng 7 bahagdan ng kalangitan, nandun ngayon si Jesus sa second heaven. Pangalawang bahagdan ng kalangitan. Nandun ngayon si Jesus, buhay. Kaya naman sa paniniwala ng mga Muslim, walang ibang propetang muling babalik maliban kay Jesus Christ. Bakit? Dahil siya'y buhay. Kaya para sa atin mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, naniniwala kami sa second coming ni Jesus Christ. Bakit? Buhay siya, kaya siya kailangan bumalik. Mga mahal na tagapakinig, huwag kayong maniniwala na sa panahon natin ngayon, may patay at may kakayahang bumalik. No. Dahil kung may patay na may kakayahang bumalik ngayon, solve na sana ang kaso ni Ninoy Aquino at ni Da Blanca. Ang daming mga babaeng ni-rape sa Pilipinas. Ni-rape, pinatay, nilibing. Bakit ang rapist hanggang ngayon? Buhay pa, nasa kulungan. Kung nakakabalik ang patay, di dapat minulto na yun. Dapat sinakal na. Kaya hindi nangyayari yan dahil walang patay na bumabalik. Kaya si Jesus ay babalik dahil siya po ay buhay. Tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim. Magandang gabi sa inyong lahat. At sa mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.